So, ayun, Monday na naman. Isang mabilisang video guide and tips lang. Gagawa ko ng separate para sa TM. Para sa, lalo na sa mga naka-mobile. Okay. Unang-una, kapag online ko, inuuna ko yung supplies. Siyempre, walang gold. Ito, uy, tactics. Pwede na yan. Then, sa gold, ang kinukuha ko, kung kulang ka na ito, kunin mo yan. Kung nagka-crop ka, kunin mo to. Tapos, ito. Dapat sinasagad nyo to. Kasi yung iba, ang bababa pa rin ng, tag ito. Itong sa skill, dito. So far, ito lang yung max 90. Tapos nakasagad na lahat yan. Antay ako ng susunod na level. So, hindi ko muna siya kukunin. Kasi may 50k points pa naman ako. Ito ang madalas kong kinukuha. 60k mo, gawin nating 100k silver. Then, pwedeng ito kung kinulang ka. Or ito, magpapalevel ka ng tactics. Ito ginagamit to sa, anong tawag ito? Parang sa expertise niya. Ito, sa focus. Dito yan. Ito pala. Kulang ko ng 6. And then, ano pa bang nandun? Teka. I-post nyo na lang kung nabibilisan kayo. Dito, wala naman ako kukunin dito. Kung halimbawang, mahilig kayo anong tawag dito? Mag-craft yan. Siyempre, kailangan nyo to. Or kung may assist points kayo, kunin nyo na lang yung tagtatatlo doon. Then dito, ito, kung halimbawa naubusan kayong tactical, kasi sa trade, mas mahal to. Ito, 700 pieces, 3.5. Magkano na ba siya sa trade ngayon? Consumable, 5 din. Pero tataas pa to. Madalas tumataas yung presyo niyan. Then, after dun sa store, meron pa pala. Ito yung ito muna. Kung may journey, ito. Pindutin nyo yan, kunin nyo tong silver. Tapos ito, kung mahilig kayong mag-craft, lagi nauubos tong mga to. Tapos ito yung bala, kung kailangan nyo. Ito kahit hindi na. Yan lang. Okay, ano pa ba? Tapos na ako mag-dailies. Tata. Sa market, Raven Shop, unang-una. Sa ingredients, ang lagi kong kinukuha flour. Syempre, unique bait. Ipunin nyo yan. Kung hindi kayo mahilig gumamit ng feast, ibenta nyo na lang 15k agad, makukuha yan. Chili, dito nabibili kung kailangan nyo. Tapos, check nyo yung cooking recipes kasi meron sa ibaba. Itong mga to. Nakukuha to sa rad. Ito yung recipe niya. After sa Raven Shop, assist points. Kung may assist points, ayan, tactical. Sasagad ko yan. Then, lubricant, radiator. Kinukuha ko din tong mga to. Ito, madalas. Itong dalawa. Ito, ginagather ko na lang. Then, repair kit. Siyempre. Level 6. Tsaka meron pa akong mga level 5. So, ayan. Ito, napapadalas na rin paggamit ko ng first aid. Kailangan ko siya. Then, sa combat points, kung marami kang combat points na sobra, tingin mo naman is yung sagad na level ng hold the line mo, tapos hindi mo pa kaya yung susunod. Ito, kinukuha ko to. Pero sa ngayon, hindi muna kasi kulang ako sa points. Tapos sinisingit ko to kung kailangan. Pero kahit hindi na, ito lang mahalaga dyan. Pwede ka rin kumuha dito, or kung may mga basura kang
ano tag ito? Raw materials like level 10, level 30, level 70, ganyan. Basta yung mga hindi na nagagamit, ano mo na lang, decompromise mo na lang. Ito. Ito, deconstruct pala. Decompromise. Level na ito. Level 10 to 30. Yan. Tapos may mabibili ka sa... Ang binibili ko madalas dito sa may recycle. Tactical, syempre. Fuel. Then, repair kits kung sosobra. And then, reputation. Wala pa ako dito. Ito, mamaya. Kunin ko na to. Ano pa ba? Ito, tanim nyo lagi. Kung wala kayong kuhab, ibenta nyo na lang. Tutubo yung gold nyo dyan. Sa body points, sa ngayon hindi ko pa nakukuha dahil hindi ko nakakasama yung mga kabady ko dyan. Mga busy. Okay, so far wala naman na. Yun lang. Tapos sa career, ito isa-isahin ko yung sa job. Etong 5 to. Isa-isahin ko yan. Pwede nyong gayahin o pwedeng kung may iba kayong opinion, kayong bahala. Pero yung sa akin, fix na to. Mahirap siya isa-isahin, i-explain. Kaya, i-check nyo na lang. Unahin natin tong ito. Damage reflection, shield strike, ito yung hahampas siya. Then, damage reduction, damage ulit. Movement speed reduction, HP restored kapag binabaril ka. O binabaril ka during naka-shield. Ito hindi ko na pinataas. Hindi ko naman siya ginagamit kasi pang PBE. Gatling ang ginagamit ko sa PBE. Increase armor sa aggro daw ng boss o ng mga mobs. Ganyan. Reload speed. Damage resistance. Syempre, skill strength resistance din. Then, armor. Ayan. Tapos ito ang kinuha ko sa ano niya. Damage reduction, skill strength bonus. Then, eto, skill strength bonus din with HP restoration. Dapat pinapataas to. Okay, so wala pa akong susi kasi. Kaya hindi ko siya may unlock. Yung susi na sinasabi ko, ito yon. Ito yung use nun. 49, ito. Vanguard key. Para ma-unlock yun. Wait nga. 14 pieces pala. Ang dami. So, okay, next, Gatling. HP restored. Siyempre, lalo na kung useful din to kung PvP. Then, siyempre armor. Armor piercing. Useful na useful yan. Charge points kapag naka-auto turret ka. Tsaka nag-heal din yun. Critical hit. Reloads. Reload ammo. Kapag ito. Halimbawa bumabaril ka ng mga zombie. Tapos napatay ka agad siya. Nag-automatic additional ammo dun sa may current mong magazine. So, tumataas ng tumataas bago siya mag-reload. So, tuloy-tuloy ka lang sa pagbabaril. Critical hit. Recover. Ito pala yun. Mali. Ito nga yun. Ito. Mali ako dun eh.
Recover ammo pala. HP restored. Ito yung sa turret yan. Hindi ko pa napapataas kasi wala na akong points. Reload speed. Actually, pwedeng yung etong 5 na to, lipat ko na lang dito eh. Mas mainam. Kasi hindi ko naman kailangan ng reload speed eh. Nasa timing na lang talaga. Then, skill strength, armor, and critical damage. Then, damage against enemy. Tapos itong kinuha ko sa focus. Itong duration, skill strength bonus, true critical damage. At hindi ko naman kailangan to. So far, ito ang akin. Kayo, opinion nyo pa din kung ano yung mas useful sa inyo. Siyempre, depende pa din yan sa kung saan nyo ginagamit. Then, next, GL. Ang GL ko hindi pa napapatas. Ayan. Damage sa GL nyo. Kung naka-grenade naman kayo, ito. Ginagamit ko siya dati sa TM. Then, grenade explosives, explodes. Explosion damage niya. 936. Skill strength pala to. Then, damage increase. Explosion damage ng... hindi. Kapag naka-main weapon ka na ito, tapos binabarrel mo siya continuously, may tendency na mag-explode o magkaroon ng explosion dun sa kalaban na binabarrel mo. Ganun siya. Cooldown reduction kapag multiple daw yung tinatamaan mo. Actually, useful to. Burning damage, syempre, mahalaga din to. Tagal din yan. 5 seconds. Throwing damage increase. Kung hindi nyo naman bet to, kahit level 1 nyo lang, lipat nyo na lang dito. Tapos wag na to. Lipat mo na lang siguro dito. Yun lang. Kasi ito is skill strength kasi to. Pero kayo, throwing damage increase. Ito armor. So, sabi ko nga kung hindi niya trip to, dalawang grenade. Tapos hindi kayo confident halimbawa na tatamaan nyo naman sila. Lalo na sa PvP. So, itong dalawa na lang. Wag na itong throwing damage and dalawang grenade. Cooldown reduction. Kapag tinamaan naman ng grenade, yun naman yung use niya. Next is additional damage kung halimbawa tinamaan mo ng throwables. Yun ang dalawang grenade. And then armor piercing and reload speed. Yan. Kayo, nakadepende pa din sa inyo. Halos lahat naman to useful. Depende pa rin talaga sa build mo. Tapos ito yung focus ko. Skill strength bonus, 18%. Trigger count. Sa, anong tawag dito? Each time missile explosion defeats an enemy. Actually, parang hindi maganda to. One grenade launcher ammo is replenished. Actually, pangit. Ito na lang siguro kung sakali. Pero maganda to sa PvE. Intimidation chance. Ito din. Kailangan mo. Next is Biot. HP restored. May healing chain. Then, ito sa healing device. Max armor. Kapag syempre kailangan mo magpakunat din kasi hindi pwedeng mauna ka mamamatay lagi kapag hinihil mo yung core mo sa PvP. Then ito, range increase, healing effect, cooldown reduction.
Tatlo na yan. Skill strength. And then, kailangan kasi bumabaril din kayo gamit ng main weapon nyo. Hindi pwedeng focus lang kayo lagi talaga sa healing. Kailangan nyo dumamage kasi may natitrigger na ito parang passive niya. Device duration. Actually, hindi ko na kinuha. Hindi naman ako mahilig. Kung alimbawang ako yung biot user, hindi ako mahilig maglapag nito ng healing device. Depende talaga sa sitwasyon. Napakahirap. Kailangan talaga dyan sobrang bilis mo. Damage resistance, syempre. Damage resistance din dapat yung food buffs mo. Tapos, sabi kasi nila teams, dapat focus ka sa damage dahil doon nagpo-proc yung healing. So, damage. Ang tingin ko kasi talaga is skill strength. So, go na lang. Damage kayo. Then, increase armor, syempre. Increase armor ulit. Puro pakunat. Reload speed. Ayun. Kinuha ko siya kasi, yun nga, kailangan nyo pa din talaga bumaril. Dahil nga sa mga passive na to. Ito, tsaka to. Skill strength with reload speed ng biotic nyo. HP restored galing sa biotic. And then, damage. Ito yung passive niya. Kung halimbawa, ikaw na lang yung natira, kailangan mo talagang pumalag. So, yan. Tapos, dito, increase mobility sa adrenaline, syempre. Then, restore focus points. Syempre, kailangan mo yan. Shield HP ratio. Habang naka-adrenaline state daw. Actually, magandang kunin lahat to. Ayan, time extension pa. OP ang bayot. Syempre, ang pangontra sa bayot, next is sniper. Ito, madaya. Weakness damage. Pagka binabaril mo ng main weapon na continuously, nag-increase yung damage mo. Lalo na pag tinatamaan sa ulo, ganyan. Ayan, heavy sniper rifle. Kapag daw tinamaan sa weak point, halimbawa ulo, nag-i-increase. Yung sunod na bala, mas mataas na yung damage. Ganun siya. Extra damage. Kapag, ito tactical car naman to. Kailangan talaga gamitin nyo yung tactical car kung sniper ka. So, ano naman yun sumusugod naman yun Straight nga lang. Kailangan talaga mapapapunta mo dun sa kalaban yung tactical car. And then, increase the maximum range of the heavy sniper rifle. Maximum range. Maximum damage pala. 18%. Increase armor, hindi ko naman tinaas to. Kasi kung ako yung sniper, halimbawa, confident naman ako Kailangan, kung halimbawang alam mo tinatamaan ka na ng tinatamaan, syempre, iiwas ka din. Hindi naman pwedeng Kailangan mo magtago na magtago. Kailangan mo silang lamangan. Healing reduction, ito. Kapag may biotic sa kampe, ay sa kalaban, tapos na-down mo yung core niya, hindi niya may heal yun ng healing receive for 15 seconds, reducing. Ang tagal Alam ko kasi effect nito 5 seconds lang. Pero bakit 15 seconds? So yun, napakadaya. Extra damage ulit. Base naman siya sa skill strength. So magpapataas ka talaga ng skill strength kung gamit mo to. Sakit niyan. 2k halimbawa yung skill strength mo. Ay nako. 2 hits ka lang siguro. 2 or 1. Enemy search time ng tactical car. Explosion damage. Sa tactical car din to. Tapos ito is slow.
Hindi, para sa'yo pala to. Kung halimbawa daw tinamaan ka, movement speed increase, energy drain from sprinting and rolling is reduced, and cooldown time is decrease. Ayan, yan yung mga benefits niya. Tatlo. Armor piercing, syempre mahalaga yan. Hindi naman pwedeng sniper ka, wala kang armor piercing. Then, extra damage ulit from main weapon. Deals extra damage based on skill strength. So, kung OP mo talaga, kung halimbawa mataas yung skill strength mo, tapos eto gamit mo. Tapos sa focus, ito. Time extension. Kapag tinamaan mo yung kalaban, makikita mo pa rin siya sa map. Halimbawa nakapagtago na. Kasi yung visibility effect niya. Speed reduction. Syempre kung binabaril mo, kailangan mo talaga siyang pabagalin para tamaan mo lang ng tamaan. And highest damage. Yan ang mga kinuha ko. Hindi ko na kinuha to kasi hindi ko naman madalas gagamitin. Reduce the focus points. Okay na yan. Organize na organize. 60 pa pala ako. Ano pa bang gagawin ko? Tapos na yung bonfire. Tapos sa camp pala, kunin nyo to. Ito every reset, weekly, Monday. Ang kinukuha ko dito sa dining hall, syempre meat, umalaga yan. Flour, kasi pagka gumagawa ko ng food buffs o kaya burger, kapag nagugutom character ko. Then, syempre ito. Yan yung mga kinukuha ko. Ito, meron na ako lahat yun. Mamaya TM naman.